So last video natin, nag-install tayo ng theme. Naghanap tayo ng layout na gusto natin. So ang gusto ko naman i-share ngayon, paano ito magiging live, paano natin ilalagay ito sa live URL. At paano maipapublish pala, ibig ko sabihin. Halimbawa, itong website ko, yan. Yan, website ko. Kahit saan kang computer dyan, kahit saan mo, saan mo access yan, basta online ka, pwede mong makita yan. So yan ang goal ng video natin ngayon, kung paano tayo makakabili ng domain. Yung ibig sabihin, domain name, ito domain name, tsaka yung hosting, yung paglalagyan natin ng ating website ng mga files pala, yung mga files na ibig ko sabihin, yung pinag-upload natin na images, ganon, yung database natin, saan natin pwede i-import. So nag-on lang ako ng aking SAMP. Ayan, dalawa kasi monitor. So access natin ulit yung website natin. Medyo masama yung timpla ng boss natin, mga master. So ang goal natin, ang goal ng video natin ay paano ila-live itong ginawa nating website. Yan o. Kung naalala nyo sa last video, pag-install natin ng recommended plugins niya, nag-automatic display na yung content ng website. No? Pareho na sila dun sa demo. Kung sakali namang hindi mo kailangan, halimbawa, hindi mo kailangan sa website na to, pumunta ka lang doon sa admin niya, tsaka i-hide yung content na yan. Section pala, ibig ko sabihin. Ang tawag to, isang section dito. Makikita po yan sa appearance. Check natin. So, first time ko rin din tingnan tong website na to ha. Halimbawa, itong about us, gusto mong i-hide. Ayan, mayroon siyang option. Mayroon siyang option kung gusto mong i-hide at saka gusto mo siyang i-show. Sa masunod natin video, gawa tayo ng gantong settings. Magaling tayo dito. Marunong ko mag-code nito. Yan lang po, no? So, for start, kailangan mo muna bumili ng domain. Ako, bumibili ako ng domain dito sa namecheap.com. Dito sa Namecheap. Medyo mahina yung internet natin. Wala pang internet. Saglit na ng konti at medyo ang internet natin ay hindi maganda. Ang daloy. So yan. So halimbawa, bibili ka ng personal website. Personal domain mo. Ang pangalan natin ay juandilacruz.com. .com lang yung pipili natin kasi .com pala kadalasan pinipili, no? Yan po yung pati Juan de la Cruz pala meron ng nagmamay-ari, no? Butang natin ng tatlong ay para siyang the third karon. Yan. So nakikita nyo, meron siyang yearly po yan. Hindi po yan, pag once na binayaran nyo, hindi nyo na po yan ma-refund. Permanent po yan. So magre-renew ka ng $14 or let's say $15 a year. Pag yan nabili mo na,
siyempre kailangan mo rin ng hosting. Yung hosting, yung ibig ko sabihing sa hosting, yung paglalagyan mo ng mga files mo, database mo, et cetera, et cetera. Yan. Yan, bibili ka diyan. Siyempre, 'pag bumili ka, hindi na ako bibili, pinapakita ko lang para at least may ano ka, may tawag diyan. Tsaka pag checkout mo, may idea ka pala, ibig ko sabihin. Ayan oh, meron din silang ino-offer. Ang hosting company pala puwede GoDaddy, yan puwede GoDaddy, eto, or Namecheap, Bluehost. Marami po yan pero ako sa Namecheap po ako, kasi medyo may pagkamura. Ayan oh. Pag pag nag-checkout ka, puwede ka ditong bumili. Meron silang ini-offer na ano, na web hosting, yan Stellar. Meron ding yearly yan, yan. Enable. Ano ba yan? Enable. Pag enable natin, magkano ba yan? Babayaran mo 15. Mura siya ngayon, no? Mura siya ngayon, no? $4 lang. Mura. Siyempre nag checkout mo yan, babayaran mo via online, ano mo, pwede sa ATM mo, basta importante meron lang, ano tawag doon, card Visa tawag, hindi ko alam. Basta kung meron kang mga online na ano na mga account like PayPal, pwede mong gamitin dito sa PayPal. Halimbawa, i-confirm natin. Wala akong account dito. Name check. Sign in muna tayo. Ayan, naka-sign in na, no? Ito yung mga ano ko, marami na po akong mga domain tsaka hosting na nabili. Yung original ko na account, nga domain name, Anthony Carbon. Merong bumili. Oh, hindi na nga makita, oh. Saglit lang. Okay pa naman to, ah. Anong nangyari? Hindi ko na siya makita ngayon. Post error. Sayang yun, ah. Binili ko pa naman yun. Ayun, ah. Bibilin ko to sa sunod na ano, mga araw. Check ko nga. Nasaan na kaya yun? May bumili ng ano ko eh, ng dati kong domain. Hindi naman nila na ano, ayan oh, kita mo 2018 niya nag-registered. Pero iba yung may hawak ngayon. Nasaan na kaya to? Who that is? Sa November pa mag-expired lang niya. November pa. Jocelyn. Naka-host siya ngayon sa Jocelyn. Cloud Clear. Mukhang ibang bansa yung nag-register ng aking ano ha. Tingnan mo. Ibang bansa. Bakit na nagpag-tripan yung domain ko? Lang niya. So, balik tayo doon, no? So, kung bibili ka, may pagpipilian ka naman na mode of payment dito eh. Either PayPal. Dati kasi PayPal, ngayon ginagamit ko yung BPI ATM account ko. Pwede ako makapagbayad ng ano, BPI. Yung PayPal ko kasi na ano na tawag dyan na ban, nawala yung account ko. Kaya hindi na rin ako nag
gumagawa ng mga website online, nagtatrabaho kasi gawa nga ng halos yung mga resources ko nawala na rin. So 'yan, kung bibili ka lang diyan, i-confirm mo lang pay now gamit ang ano, ganyan lang po kadali mag-ano, magbili ng ano. Pagkatapos mong bumili, saka mo ililipat yung mga content mo dito, okey? Subukan nating login sa aking cPanel account, saglit lang. Meron ako ditong ano, puwede ko ata ma-access dito 'yan. Kita niyo meron pang account ako dito, lang sige lang, kanila na muna 'yon. Inilat sana dito tayo sa hosting, cPanel. Punta tayo sa cPanel account niya. Kapag na-purchase mo ng isang domain, tsaka cPanel, meron ba naka-primary domain 'to? Saka ka maglalagay ng mga ano, ng mga ano, ng mga content mo. Example, itong website natin na 'to, ginawa natin sa SAMP, i-import natin dito. Yung database niyan, ang gagawin lang natin, localhost phpMyAdmin. Yan, 'di ba ito yung database? Ito yung database ng ng website natin na ginawa. Ang gagawin mo lang diyan, export mo lang 'yan. Export, wala ka nang gagawin, export lang. Yan, export mo lang 'yan. Tapos dito sa cPanel mo, gagawa ka dito ng database mo. Ito lang ang problem dito. Kasi pangit yung service ng ano. Saglit lang. Pangit yung service ng Namecheap kapag mag-access ka ng cPanel nila kasi lagi nagla-log out. Access ko muna cPanel ko. Hindi ba't sabi ito, try natin to kung pwede kong ma-edit. So first na gagawin mo talaga, gagawa ka ng database. Manual po itong ginagawa natin. Yon. Kung paano ka gumawa nung tinuro ko doon sa ano sa SAMP, hindi rin naman nagkakalayo. Yan, create ka lang ng sample database. Halimbawa, na-create ko na yung database ko, ito na yung pangalan. Ayan o, Anthony Main. Anthony Main. Na-create na ako, pinindot ko lang to. No? Tapos, create naman ako dito ng username. Kung nakikita nyo dito sa localhost, dito ako gumawa ng username. Dito, add username account. Dito naman sa actual na remote, sa server, ganito ang paggawa ng username. So, medyo mas madali siya. Gawa ko ng username na main din dito, tsaka sa password, pwedeng may generate, pwede rin ikaw gusto mong gawin mo. So pagkatapos mong create niyan, halimbawa naka-create na ako ng ito, ganito. Ang next step mo ay ito. Yan, kuan mo sila, i-merge mo sila. Yan, i-click mo lang add. Yan, i-click mo itong mga privileges niya. Unlike dito, pagka-create mo ng username, 'di ba? Ito yung appearance. Ito naman yung appearance niya kapag doon ikaw sa cPanel naman. So, i-make changes mo lang 'yan. Okay na. May database ka na at saka reading
paglagyan ng yung in-import mo. Kung saan naman in-import, ito example, naka-create ka na database. Pumunta ka dito ngayon sa PHP My Admin. Hindi kasi ako makagawa ng example dito kasi nga gawa nga ng yung zip yung ano, yung name chip. Binibilang niya kasi yung database. So, yung sa akin na lang, parang visualize niya lang. Halimbawa, ito na yung database, no? Yan. I-click mo lang yung import. Yan. Pagpalagay natin itong database na to ay wala pang ano, wala pang content or wala pang laman. So, hanapin ko lang yung in-export ko na database. Yun lang. Ito yung in-export ko na database. Hanapin mo natin yung export kong database. Group by date. Ito yung database na in-export ko galing doon sa MySQL kanina, di ba? Naalala nyo ito. Yan, i-click ko lang yan, open. Pag-click ko, nandyan na yan. I-import ko lang. Pag import ko, ito na yung kalalabasan yan. Ito na yung kalalabasan yan. Yan. Pag import ko dyan, hanapin ko yung ano, yung option. Option kasi yung link niya sigurado ay ganito pa. Ito pa yung link niya. Yan, ito yung link niya. So, papalitan ko yan ng ganito para maging live siya. At, hindi na siya ito yung ibig ko sabihin na link, yung site URL niya. Kadalasan po yan po yung papalitan nyo pag sa manual import. Pag gusto niyo naman ng remote na tsaka automatic na, may plugin naman, pero itong pinapakita ko puro manual po ito para at least alam nyo. Pagpalagay natin local sample itong link niya, i-rename nyo po itong URL niya. Ayan, i-rename nyo po yan dyan. Tapos meron pa yung isa sa next ata makita. Home URL naman yung tawag ng isa dyan. Dalawa to eh. Research na lang natin. Pwede naman. Maganda may kaalaman ka sa sa database para hindi ka mahirapan. Pang ako at hindi na marunong ah. Bakit parang hindi ko na Matagal-tagal rin kasi nagpahinga tayo mga master, no? Log URL, site URL, home URL. Search nga natin ulit. Last. Dito natin hanapin. Mukhang siya. Mukhang hindi ko makita. Baka iba yung ito, home. Home pala. Yawa. Home. Iba na palang pangalan. Yan oh. Papalitan mo rin yan. Papalitan mo yan ng live domain URL mo. Kasi yung sa localhost, ito yung ginagamit mo. Yan. Visualize nyo lang po. Ganyan lang po kadali. Ngayon, pagkatapos yung palitan yan, halimbawa napalitan nyo na, ilagin nyo lang yung account nyo. Yan. Login nyo lang. Pagkatapos nyo login, same lang din po yung nyan, yung itsura nyan sa admin. Same lang po dito sa ating local sample. Yan. Ang unang-una nyo gagawin, pag ginaya nyo yung process na to, pumunta kayo doon sa sa settings nyo. Yan. Make sure na tama yung yung details. Tapos pupunta kayo doon sa permalinks. I-update nyo yung permalinks para mag-flash yung yung
new na URL, dapat naka-post name, update nyo lang 'to, 'yan, okey na 'yan. Yung ganitong content makikita mo na 'yan example dito kung sakaling kayo ay nag-purchase na ng domain tsaka, ah, hosting, 'yun. Yan po yung concept ng video natin ngayon. Ngayon kung hindi niyo po medyo na-gets at, kailangan niyo po ng mas, malinaw na ano, na explanation, i-PM niyo po ako, i-PM niyo po ako sa aking Facebook account. Ito po yung Facebook account ko, para maturuan ko kayo ng personal, personal po para maturuan ko personal, ayan, oh. Yan po yung aking personal account. Yan ang grupo. So yan yung personal account ko. Yung mga upload ko may mga music yan, kaya ngayon ito plain na lang, wala ng music. Yan po yung personal account ko. Paki-follow na rin po yung aking ano, like and subscribe na lang din po sa ating YouTube channel mga master, no. Maraming salamat. Hopefully palagi po tayong magkaroon ng free time araw-araw. Ito yung YouTube channel ko, kung ano-ano lang yung content niyan, pero ngayon seryoso na kong gawing content ay ang paggawa ng website or tungkol sa paggawa ng website. Marami pong i-share sa inyo. So sa ngayon, ito lang muna. Magandang araw sa inyo at God bless.